Sa usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun, kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Ang tindi ng sinabi ni Robin Padilla, no? Duterte kami, kahit sunugin man kami dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte kami. Utang ina, no? Talaga naman, Idol Robin Padilla, yung buhay kasi ni Idol Robin Padilla, nabago talaga eh. Nabago ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kahit sunugin mo man siya, Duterte talaga yan. Mangangamoy Duterte talaga yan. Grabe, intindi ng mga binibitawang salita ni Idol Robin Padilla. Pero mas matindi pa ho yung binitawan niya nung nasa plenaryo na ho siya. O ito, pakinggan po natin mga kababayan ko. Patoplok nga. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Kasi nga, ang gustuhan nga ng mga kaliwa, mamadaliin nila, no? I-convene agad, huwag nang pag-usapan, meron na yan. Huwag nang patagalin, yung forthwith nga po. Pag-usapan agad, i-convene agad yan. Kayong mga senador, masyado kayong mahina. Inaano nila yung Senado. Ang gusto po ng mga senador, pag-usapan naman, i-convene naman, pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Pero kung ito ho ang panindigan ni Idol Robin Padilla na magkahati-hati ho tayo dito, magkukus ng division. Pag mapag-usapan natin itong impeachment, kung ituloy natin yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara, which is true. Ngayon pa nga lang ho, hindi pa ho naumpisan yung trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte, talagang magkaiba na ho ang opinion ng bawat Pilipino. Tandaan po ninyo 32 million yung bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po pwedeng baliwalain po yan ng mga kalaban ng mga Duterte sa politika. 32 million is 32 million. Enough po yan magpapanalo ng isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung boto na yan, yung mandato na yan. Kaya, natural, ikaw, butante ka. Ako, bumoto ako kay Vice President Inday Sara. Di ba halata? Sa Raol? Siyempre, ipaglalaban ho natin ang ating nag-iisang boto nung nakaraang 2022 presidential and vice presidential election. Hindi po tayo papayag. Hindi po kayo pwedeng pumayag. Kasi pagpapayag po tayo na ganun-ganun na lang ay impeach si Inday Sara nang walang due process, hindi naman siguro po pwede yan. Kaya kung matutuloy naman ito, kailangan may due process, may kaulang proseso. Tingnan mo alam mo nakakahiya po mga kababayan ko. Itong Kongreso ngayon, Senado, 19th Congress.
both lower house and upper house. Nakakahiya po ito sa sambayang Pilipino. Mantakin mo ha, mas pinagpalit nila ang tungkulin nila patungkol sa legislative na usapin, mas ginusto nila talakay ng impeachment. Yung mga legislative agenda, isinantabi na ho nila. Huwag na nating pag-usapan yan. Legislative agenda na which is, yan po ang mandato ng Senado, legislatura. Itong impeachment na ito, hindi yan dapat pinaprioridad. Tingnan mo ha, itong taga Mindanao, bugok din to oh. Tingnan natin yung talo na. Yung taga Mindanao ito, pero tumakbo sa Marikina, isinuka sa Marikina. Sana pinaanod ito sa Marikina River. O ito, pakinggan natin oh. Pinagdedebatehan ngayon ng mga senador kung dapat na bang magsimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Julius, sa sesyon sa Senado ngayon, formal na ngang naghain ng motion si Senate Minority Leader Coco Pimentel na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sinigundahan yan ni Senator Risa Hontiveros na bahagi rin ng minority bloc. Ayon kay Pimentel, pwedeng suspendihin muna ang legislative business ng Senado para mag-convene sila bilang impeachment court. Isipin mo, suspindehin ang mga legislative ng agenda nila, yung trabaho nila bilang isang legislatura para lang mapag-usapan at i-convene itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Ang tutungaw ninyo, no? Kasi kung ako boss ninyo, putang ina, tanggalin ko kayo sa mga trabaho nyo. No? Ako boss, kayo kahira kayo, cashier kayo. Cashier kayo ha, sa kumpanya ko. Ang mandato mo ay tumanggap ng mga bayad diyan sa tindahan nyo, sa tindahan natin. Yun ang mandato mo. Ngayon, pag magtrabaho ka sa akin, ipagpaliban mo yung pagtanggap, pag duty mo kinabukasan, ipagpaliban mo yung pagtanggap ng mga bayad ng mga customer natin na animal, dyan tayo kikita, tangina, tanggalin kita sa trabaho. Woo! Parang ito yung nangyayari ngayon sa kagustuhan ni Coco Pimentel. Nakalimutan muna natin ang trabaho natin. Bilang isang legislative branch, hubarin muna natin yung pagkasenador natin. Tutungo muna tayo sa isang trabaho na hindi natin trabaho. Ang tungaw naman natin. Kung ako, taxpayer, putang ina, hindi ako papayag dyan. Binoto namin kayo para magbalangkas ng mga panukala. Hindi para magbalangkas sa kagustuhan ng isang ambisyosong tambaluslos na gustong magiging prime minister kagaya sa North Korea. Siya man nagpagulo. Ito ho yun. Kaya gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Pag-isipan niyo po mga senador, yung inyong mga tungkulin, kasi mukhang naliligaw na ito sa landas ng mga animal. No? Para sarap kantahin yung bawat yugto ng sandali. Di pala ganon. Bawat yugyog ng iyong itlog. Alam mo, tama yung sinabi mo, the best. Nawawala na sila sa wisyo. Nawawala na talaga. Nakakalungkot kasi yung iba dyan, mga abogago pala. Mantakin mo, ba't mo ipagpumilit sa isang tao yung trabaho na hindi niya trabaho? At ba't gawin mo yung trabaho na hindi mo naman trabaho, ang tanga mo? Di ba yun? Itang inumin. Sa susunod, mag-ilik tayo ng mga senador na alam nila ang trabaho nila sa Senado ay legislatura. Yan na ho ang ating iboboto. Sana matutuwa tayong lahat.
Nga tuloy, oh. Importante raw kasi na magsimula ng impeachment trial proceedings sang-ayon sa saligang batas. Seryoso rin daw ang mga aligasyon laban sa bise. Ang pinag-uusapan pa lang naman daw ay ang tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon at hindi pa ang hatol kung guilty o hindi ang pinai-impeach. Nagbabala rin si Pimentel na ang pagkaantala pa ng impeachment trial ay makaaapekto sa tiwala ng publiko sa Senado. Oh, lol! Makaantala ang pagtalakay sa impeachment ay bawa sa tiwala ng mga Pilipino sa Senado. I-impeach nyo si Inday Sara, i-convict nyo si Inday Sara, lalong wala na hong magtitiwala ho sa inyo diyan sa Senado. 32 million ho kami. Ilang milyon ba kayo? Mga yawards kayo eh. Koko! Wala na to, ordinaryo na lang to pagkatapos ng 19th Congress si Coco Pimentel. Tanggal ng kayabangan ito. Kaya siguro yung mga nalalabi niyang panahon, sinagad-sagad na rin ho niya. Yan yata yung talent fee niya. Patoplok na ho guys. Oh. Tingnan natin ang pahayag ni Senator Pimentel. Sabi ng konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. There is no if, no unless, no when convenient. Ayon naman kay Senator Ontiveros, sino man ang tutol sa pagsisimula ng impeachment proceeding ay tutol din sa saligang batas. Wala rin daw sa rules na ang pagsisimula ng paglilitis ay pag-convene ng impeachment court ay pagbobotohan at aaprubahan pa ng mayorya. Bago pa man ng sesyon, sinabi na ni Senate President Chis Escudero na nakagawian na ng Senado sa mga impeachment case noon na pagbotohan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pakinggan natin si Senator Ontiveros. Hindi po mahirap intindihin ang utos sa sino mang tapat ang intensyong sundin ito. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. Nagkano kaya yung suot mo, ma'am? Yung PhilHealth funds daw, ma'am, nasan? Ang gagaling nila, no? Akala mo talagang makabayan sila. Yung pala makabayad. Minsan, hindi man niya tinalaka yung nangyayaring kahalayan dyan sa Kabataan Party List, eh. Ganda ng suot niya, no? Puta, kano yan, ma'am? Pira ng bayan yan, ma'am. Diyos ko, nimal, oh. No? Otos? Otos ng batas? O otos ni ambisyosong tambaloslos? O otos ni palaka? O otos ni UM?